so, ang pangalan po ng kanilang grupo ay kilala na natin sila kung nandito tayo last year sa Pentecost 2011, ang Dulaang Tobias. Paano lumawak ang Kristyanismo sa kabila ng maraming pag-uusig, paniniil at pagpatay sa kanila? Ano ang susi at taglay ng sinaunang Kristiyano sa kanilang pagmimisyon na ipangaral sa lahat ng dako ang itinuro ni Jesus? Ito ang kasaysayan ni San Pedro at San Pablo, ang pag-uusig sa sinaunang Kristiyano. Magdiwang masaya sa pagkabuhay na tanan, sa bundok ng olivo, ang muling tagpuan, Panginoon ipagyan sa kanyang kalangitan. Pangaral ninyo sa mga bansa at sa mga sulok ng daigdig ang pagsisisi at kapatawaran. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng Ama. Makalipas ang 50 araw ay isinugo ng Diyos ang Espiritu Santo at sa pagtanggap nila nito ay nakamtan nila ang mga pambihirang biyaya. Marami ang kanilang nahikayat. Samantala, isang Saulo ang kinatatakutan ng mga tagasunod ni Jesus. Laban sila sa atin at sa impyerno, ang mga tagasunod niya kung pekeng Kristo. Sumasamba pa sila sa mapagpanggap at patay na Diyos. Lubog naman ang hinain kay Jesus. Heto si Saulo ang mabagsik, malupit. Sa Kristiyano galit niya'y may ngit-ngit. Siya'y pumapatay, umuusig ng kay bilis sa kulto ni Jesus nating tinuturi. Matigas ang ulo ng sadyabong kulto, patayin, durugin ng ang bato. Tulad ni Esteban, umatir ni Cristo, pawang kalokohan at ibang ng kayo. Katuhin hanggang sa mamatay ang mga tao iyan. Patayin ang mga tagasunod ni Jesus. Patungo si Saulo sa Damasco nang maglingling ang araw at doon ay nagsalita sa kanya si Jesus. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka ba, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kailan ba na hindi kita inusig? Ano man ang ginawa mo sa kalit-litang nilalang, ay ginawa mo na rin sa akin. Subalit, ikaw ay hihirangin mo. Wala kong makita, ba't binunag mo ako? Mamangha-mangha ang kapal.
Ibalik mo ang liwanag, ako na'y bagong Pablo. At kay Pedro ay alipin mo ako. O Jesus, ang tunay na anak ng Diyos, ang iyong kapangyarihan nagbabago ng lubos sa uhaw na puso at pangakong kaligtasan, paraiso nang walang kamatayan, walang hanggan. Nanguna si Pablo sa pagmimisyon para kay Kristo. Naging katuwang siya ni Pedro at kanilang napayabong ang kapatiran. Inubos, pinapatay, ngunit tumarami. Ang bawat bigati ay nagiging luwalhati. Misyon ipangaral, pag-ibig sa mga lahi, naglaya Espiritu ng dakilang hari. Pedro ang bato at ama ng simbahan. Ito ang bunga ng ating kapatiran. Malaganap sa buong kalupaan. Sambayan ng Kristiyano ang pangalan. Antioquia, mga bayan at mga kapatid, tumatag sa panahon na tayo'y inuusin. Yakapin ang dusa na tulad ni Jesus. Nasa ating pagkasala, tayo'y tinubos. Inubos, pinapatay, ngunit tumarami. Ang bawat bigati ay nagiging luwalhati. Misyon ipangaral, pag-ibig sa mga lahi, naglaya Espiritu ng dakilang hari. Panahon iyon ng malupit na Emperador Nero. Lihim niyang pinasunog ang buong Roma at ang pagkasunog ng syudad ay binintang niya sa mga Kristiyano. Lahat ng tropa, sunod ang Roma, mga general, kumilos at mandirigma, barikada at mga sibat, sibat at espadang pangkamatayan.
Salamat sa Kanyang kamatayan, Panginoon. Salamat sa pangako at krus na ito. Kami ay naroon sa lakong iyon. Hanggang sa muli, ako'y unang uli. Buksan mo, Panginoon, ang pintong maluwalhati. Sa dulo ng landas ay may sangandaan. Doon ang pagtitipon at muling tagpuan. Pamamaala ay hindi katapusan. Kamatayan ko, susi sa walang hanggan. Ang bawat tumuhin, tahakin at hilahin. Sa Diyos na gantimpala at pahingahan natin. Mga sangang landas na nagsanga-sanga, ulit-ulit ay umiinig sa Kanya. Krus o espada ang ating daanan, yakap ang salubong ni Jesus at sa tagpuan. Mga sangang landas na nagsanga-sanga, ulit-ulit ay umiinig sa Kanya. Krus o espada ang ating daanan, yakap ang salubong ni Jesus sa tagpuan. Sa loob ng halos 300 taon, sa ilalim ng mga 10 emperador ng Roma, ay nagpatuloy ang pag-uusig at pagpatay sa mga Kristiyano. Ngunit patuloy pa rin itong lumago dahil sa masibhing pananampalataya at biyayang hatid ng Espiritu Santo. Noong maging emperador si Constantine, naging tagasunod ito ni Hesukristo. Inuutos niya ang pagbabawal sa pag-uusig sa mga Kristiyano at iba pang relihiyon. Umabot ang Kristiyanong pagmimisyon hanggang sa mga sulok ng daigdig.